Galit na galit ang mga manggagawa kasi pinlaruan at the last minute itong 200 pesos legislated wage increase. In fact, the National Wage Coalition said, okay na kami sa 100. Dan na not all. Binanggit niya ng National Wage Coalition, sige kung hindi kayo magkasundo, Senate at House, willing ang mga manggagawa na tanggapin na yung 100 pesos. At malinaw yung mga may salarin dito. Unang-una na dyan, definitely, si Senate President Chis Escudero, na pwede naman sana na pinabilis yung pag-convene doon sa BICAM. Actually, nandun na nga yung mga members of the House sa Senate, pero hindi pinabilis Inuna yung kung ano-anong drama doon sa Senado kaysa pag-usapan itong legislated wage increase. At hindi rin natin maisasantabi itong role ng Malacanang ng Palasyo ni PBBM because PBBM could have certified this bill as urgent. But he chose not to. Actually, pa-safe Yung binabanggit ni Attorney Claire Castro na may prosesong pinagdaanan, pagtatago na lang sa teknikalidad yun Kung gusto, may paraan. Pwedeng pabilisin. They could have certified it as urgent, pero hindi ginawa ng Palasyo. So, nakakalungkot, nakakagalit, at dapat singilin yung mga dapat singilin dito. Maganda ipaliwanag nyo bakit very important na talagang natuloy sana itong pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa. Lagi kong binabanggit na kahit itaas ng 100 to 200 pesos ang sahod ng mga manggagawa, hindi pa talaga siya increase Recovery pa lang siya. Recovery ng alin ng nawala na value doon sa sahod ng mga manggagawa because of inflation. So kaya kahit dagdagan natin 100 pesos yan, 200 pesos, bumalik lang yung halaga ng sahod na nawala sa mga manggagawa. 1989 pa ang huling legislated wage increase. From 1989 to 2025, ilang daang beses o ilang libong beses na ba nagtaas ang presyo ng mga bilihin? Ang presyo ng mga bilihin hindi naman taon-taon tumataas Every other day, every week, tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo. So definitely justified yung pagpapanawagan na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Debunk naman na yung mga pananakot ng mga malalaking mga grupo ng mga negosyante that this will cause inflation, this will cause massive unemployment. In fact, Kong Terry, Alex, may kakalabas lang na study ng UP Soler na pinapakita that there is an insignificant impact sa inflation pag tinaas ang sahod ng mga manggagawa. Meron din na kapag moderate wage increase, hindi rin nagkakaroon ng negative impact pagdating naman sa employment. So hindi totoo yung binabanggit na magkukos ito ng matinding economic impact kapag tinaas ang sahod ng mga manggagawa. With regards to the micro, small, medium enterprises, pag binasa natin yung legislated wage increase, Section 6, if you are an employer with 10 employees below, exempted ka sa pagbibigay ng minimum wage. At meron na tayong BMBE law, Barangay Micro Business Enterprise Law, na kapag ikaw ay BMBE certified na negosyo, mga micro enterprises, 10 employees and below, with 3 million or less na capitalization or asset size, hindi ka pasok dito sa pagbibigay ng minimum wage. So therefore, hindi apektado ang micro-enterprises. Proseso ng BICAM ay negosasyon sa pagitan ng Kongreso at Senado. Ibig sabihin, 200 kami, 100 kami, mag-usap tayo. Hindi pwede yung parang, porque Senado kayo, ganito na lang. Exactly. So ano bang pagtingin mo dito? Yun nga Kong Terry, hindi naganap yung pag-uusap Parehas matigas doon sa bersyon nila, either bersyon ng Senado o bersyon ng Kongreso, ng lower house. Kaya walang naganap na pag-uusap. At Senate, nagmatigas So walang pag-uusap, pwede sana, hindi tayo magkatagpo dito sa 200. Pwede sana, pwede ba, 150, 120. So nung transmit na doon sa Senado, wala talaga. Walang nangyaring pag-uusap. In fact, on the sidelines na lang yung naganap na pag-uusap. So, budol na scam ang mga manggagawa. Galit na galit ang mga manggagawa ngayon, pero not everything is lost naman. Ifa-file natin yan sa 20th Congress. Tara na, kamanggagawa!